Katatapos-tapos lang namin kumain kaya hinugasan ko na nga kaagad ang mga pinagkainan namin dahil dito ko na nga pinapaliguan sa lababo ang aking batang maliit. Hello mga ma, tara samahan niyo ulit kami for today's mini vlog. Hindi pa naman nakakaupo ng mag-isa itong aking batang maliit pero kapag pinapaupo ko siya nakakaupo naman siya. Kaya ito dito ko na nga siya pinapaliguan sa lababo. Buti na nga lang meron akong ganitong bath chair at hindi talaga ako nahihirapan sa pagpapaligo sa kanya. Hindi ko na nga din nilalagyan ng mainit na tubig ang panligo nitong aking batang maliit para nga masanay din siya lalo na napakainit naman ng panahon kaya hindi ko na talaga nilalagyan ng mainit na tubig. Sa unang buhos ayun nabibigla pa siya pero kapag matagal-tagal na hindi na nga at gustong-gusto niya talaga na pinapaliguan siya. Mas madali nga para sa akin kapag dito ko siya pinapaliguan sa lababo dahil kapag nakaupo pa ako, sumasakit pa yung balakang ko. Kung pwede nga lang, pati sa paglalaba, nakatayo din ako, kaya lang hindi talaga pwede eh. Dahil sa totoo lang, kapag nga nakaupo ako, tapos nabebend yung may bewang ko, ayun, ang sakit-sakit talaga ng balakang ko kinabukasan. At pagkatapos ko ngang paliguan ng aking bunsuhan, ay pinaliguan ko naman itong aking toddler. Pagpapaligo pa nga lang dito sa aking dalawang batang maliit, pagod na ako. Paano pa kaya sa mga gawaing bahay pa? Pagkatapos ko nga sila paliguan, ako naman ang naligo tapos nagpahinga nga lang ako at naglinis na naman ako dito sa kusina. Nilinisan ko na nga din ang gas stove namin at nilinisan ko na nga din tong lababo. Grabe no, kahit magsa 7 months na nga tong si baby, kumikirot-kirot pa rin talaga ang tahi ko. Okay na naman ako, minsan nga nakakapagbuhat na ako ng mabibigat, tapos nga nakapag-drive na nga ulit ako ng motor. Kaya sabi ko, hala, nakaka-recover na ako, parang bumabalik na ulit ako sa dati. Yun nga lang, minsan talaga kumikirot pa din yung tahi ko, tapos yung balakang ko minsan talaga sumasakit. Minsan nga nagugulat ako dahil bigla na lang kikirot ang tahi ko, pero pag tinitingnan ko, wala naman siyang sugat. Tapos kapag kakapain ko siya, matigas yung loob niya. Kaya sa mga CS mama dyan, share nyo naman kung ilang buwan or ilang taon yung talagang gumaling yung tahi nyo, yung wala na talaga kayong nararamdamang kirot or masakit sa tahi nyo. Sabi kasi ng iba, 1 taon daw, sabi naman ng iba, 2 taon daw. O siya, balik na nga tayo sa ginagawa ko. Natulog nga itong aking batang maliit tapos sinabayan ko nga ng pagtulog, kaya lang ginising ako ng panganay ko. At nang ginising nga niya ako, hindi na ako nakatulog. Kaya sabi ko, aayusin ko na nga lang tong mga damit namin ng asawa ko dahil ang gulo-gulo na nga. Matagal-tagal na din kasi nung huli kong ayusin tong mga damit namin. Kaya eto't inayos ko na nga ulit para naman maging organized na ulit tong mga damit namin dahil ang sikip-sikip na kahit kakaunti pa naman ang nakalagay. Ganito talaga ako magtupi ng mga damit. Kaya lang minsan kapag nagmamadali ako, basta ko na nga lang nilalagay dito sa drawer namin. Pero kapag bagong tupi nga yung mga damit, ganyan pa yung itsura niya. Kaya lang kapag kumuha nga ng damit ang asawa ko, nagkakagulo-gulo na nga. Tapos ako din, kapag nagmamadali, nagugulo na nga din dahil basta ko na nga lang kinukuha. O siya, paano mga ma? Hanggang dito na lang ulit. Bye!